Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ayun. So, as to unmute, bro. Tujin, magandang gabi. Gabi, bro. Magandang gabi, bro. Yes, magandang gabi, bro. Go ahead, bro. Tanong ko lang yung isa lang. Yung tungkol, di ba kahapon yung yung assumption? Yes, bro. Obligado tayo magsimba nun, di ba? Doon sa mga, yes, sa mga hindi nakapagsimba, nakapag naman online, hindi na ba kailangan mangumpisal para makapag-communion ulit? Yes, bro, no. Dapat actually medyo yan, may nagsabi dati, nagtanong doon sa tungkol sa holiday of obligation. Pag chinyek nyo po kasi dito sa internet ngayon, kahit ngayon i-type mo how many holiday of obligations in the Philippines, actually sa CBCP nakalagay 3 na lang. So ang sinabi din nung pare na nagtanong po rito, 3 lang. So pero syempre ang turo na simbahan talaga 6 yan hanggang 10. Pero yung 4 kasi doon naka-fall na sila sa Sunday, no? So ang nakalagay lang doon sa 3 holiday of obligation sa CBCP ngayong panahon na to is Immaculate Conception, Mother of God, January 1, at saka yung yung December 25. Kaya i-check mo ngayon, what are the 3 holidays of obligations in the Philippines? I-check mo ngayon, nakalagay yun. No? But kaya medyo dati tinuro ko na rin yan yung 6. So kaya lang ngayon, pag itong latest kasi ng CBCP sa Code of Canon Law din, iniba na yung sa Pilipinas, 3 lang. That's holiday of obligation. Kaya hindi natin masasabi kung talagang yun ay holiday of obligation pa rin sa Pilipinas. Kahit ngayon, ito nga nakaano ko, 3 holidays of obligations in the Philippines is the 3 holidays of obligations in the Philippines according to CBCP is the Immaculate Conception, December 8, Christmas, December 25, and yung Mother of God, which is January 1st. So hindi siya pag hindi holiday of obligation kasi, lalo na sa Pilipinas, sa ibang bansa holiday of obligation pa rin siya. Hindi natin siya masasabi talaga na i-check mo ngayon, what are the 3 holidays of obligations in the Philippines? Sasagot siya, CBCP, Code of Canon Law, nakalagay 3 lang. So yun, mahirap siyang dahil pati yung nagtanong siya dati dito, sabi niya, bro, tama ba yung tinanong ko kay Father? Sabi nung tungkol doon sa isang holiday of obligation, hindi ko alam kung anong yon yung tanong niya na holiday of obligation. Sinabi naman pare, ay hindi kasi sa Pilipinas 3 na lang. Tapos sinerch ko, totoo 3 lang. So kasi natuturo ako dati 6 hanggang 10 talaga yan eh. Yung 4 doon, yung Peter and Paul, yung mga holiday of obligation na iba, Epiphany, pag nagfall na ng Sunday yan, kaya hindi masyadong yan eh. Pero 3 lang. So hindi na siya holiday of obligation sa Pilipinas, kapatid. So kahit siguro yung iba kahit hindi makapagsimba, ang hirap niyang dahil iba-iba yung turo. Paiba-iba yung turo kasi i-search mo rin ngayon lahat ng mga nakikinig ngayon, i-search niyo po what are the 3 holiday of obligations in the Philippines. Sasagot siya automatic,
seconds lang lalabas. Kaya Water. din ako ng communion kanina. Simba ako, Miyerkules ngayon. Yes. Mag-hospital mo na ako ng Friday. Pero pwede rin, no? Kung medyo nagigilty tayo, mas maganda siyempre. Walang mas hihigit pa dun sa ikukumpisal natin para sigurado. Ako lagi ko sinasabi yun. Pag hindi tayo sigurado, no, lalo na wala namang katuruan, Wala namang masama. ayun, kakaiba, ikumpisal natin just to make sure po. Mas maganda po yung suggestion nyo. Mga hindi nakapagsimba on Sunday, kasi talaga nung una, pag holiday of obligations, pag hindi ka nagsimba, mortal sin siya. So, lalo na kung alam mo. Pero kung di alam, no fault on your own, hindi naman. Kaya talagang pumasok ko ngayon kasi siyempre, minister tayo, tapos, di ba, wala ka sa, may kasalanan. Dapat alam mo. Magsubo ka. Di ba, parang, hindi Yes, tama bro. pagpangumpisal. Bago ka mag-duty brother sa sa Sunday, itanong mo muna kay Father, mas maganda, no? Bago ka magkumpisal kung kasi 'di ba tayo bilang lay minister, nakakausap naman natin siya, maaga tayo papasok, 'di ba? Maaga tayo sa misa. Tapos tayo naman talagang direct tayo. Ako, madali ko maitanong kay kay Father Abet noon. So, itanong mo and then pero I'm sure alam niya yun 3 na lang Immaculate Conception, December 25 plus January 1. So, mas maganda kung sinabi. Pero I'm sure lahat yan, may mga yan Siyempre, may mga newsletter yan, may mga mga pastoral letter. So, alam nila yun. Pero mas maganda kung kaya, ikumpisal mo na agad-agad. Ikumpisal mo na agad-agad kung ano sasabihin niya. Pag sinabing, hindi na mortal sin yun, okay lang. Pero mas sure po talaga. Sige, ikumpisal natin para masigurado, kapatid. Yan lang po, Bro Angel. God bless. Gandang gabi. Salamat po. Salamat sa Diyos. Okay, maraming salamat kapatid na Tujin. So lipat naman po tayo dito sa isa pang magtatanong, si kapatid na Sapphire. Kapatid na Sapphire, pakibukas po ng video natin kung po pwede at saka ask to unmute. Good evening, Sis Sapphire or Bro. Tatanong ko lang po yung about sa holy water. Diba? Yes po, go ahead. Kung po kasi, di ba, nabanggit po dito na yung holy water, pag nangalahati na dadagdagan lang ng yung tawag dun, ng mineral water. Ngayon ginagawa ko po, sabi nila kwan daw, na pag yung daw po kasi, di ba, minsan napainom ko yun sa isang naihalo sa tubig nung isang nakatira din dito. Medyo nahilo siya. Sabi nila kwan daw, luma na daw kasi yung tubig, dapat nang mapalitan. Yung holy water pala, hindi ba dapat yung ganun? Okay, so bigay natin kay Bro Wendell kasi Bro Wendell? Okay, iba ang holy water, iba ang exorcised water. No? Tandaan natin, iba ang formula sa pag-blessing ng holy water, iba din ang formula sa pag-blessing ng exorcised holy water. Yung exorcised holy water, yon ang gagamitin sa deliverance and exorcism, samantalang ang holy water ay gagamitin sa mga blessing. Okay. Sa rolling, ayon kay Father Chad Referger, ang exorcised holy water, pag makuhan siya ng hindi 1/4, 1/2, dapat 1/8 o 1/4. Pwedeng dagdagan. Yon ay sa exorcised holy water. No?
at sa exorcise holy oil para hindi ulit-ulit na magpa-blessing. So, yan po ang rolling. Hindi kalahati ha. 1/8 o kaya 1/4 na makuha, dagdagan. Okay. Opo, sige po. Salamat po. Okay, thank you. Yun lang po. Salamat po. Sige, thank you sa iyo, Ma'am Sapphire. And ito naman ako sa next naman tatanong naman si Bien Bactol. Bien Bactol, good evening. Hello bro, unmute. Hello, good evening. Yes, Hello, good evening. yes, good evening bro. Okay, good evening po sa lahat na nandito, bumubuo at saka nanonood sa punto por punto. Yes bro. Meron na po akong tungkol po yun sa meron kasi akong nakita na yung pari na nagsasabi na yung bininyagan daw and then sa CCC na pwede daw mag-bless dahil sa virtue ng binyag. Sabi ko, kaya ko dito yung kinaklaro ko dahil pare kasi yung nagsabi. Kung totoo ba yun dahil nandiyan sa CCC nang hinilimutan ko yung number. Okay, Brother Angel Santos. Ano po yung exact na tanong nyo tungkol sa binyag? Mag-blessing po, magbe-bless po. May pwede daw mag-bless yung mga bininyagan dahil nandiyan yan sa CCC. Nalimutan ko yung number. Meron nga doon yung baptize na pwede silang mag-bless pero hindi ako sure kung tama ba yun, pero pare po yung nagsabi noon. Yung saan ko rin nakita. Yung sa sa Facebook ba? So lahat ng binyagang, ang tanong nyo po, lahat ng binyagang Catholic or according to Father, pwede mag-bless. Like mag-bless ng to be specific. Yung bless, halimbawa po mag-bless. Ang kasi niya parang broad eh. Pwedeng mag-bless. Yes. Yes nga. So nandiyan daw yung yung CCC 21 yung tungkol sa blessings nandoon nakalagay. Well, tandaan po natin, in every rules there is an exemption. So hindi lahat pwedeng gawin mong i-bless. Mas pwede siguro katulad ng bahay nyo, may holy water kayo. So halimbawa may medyo gusto mong may holy water ka, pwede para may naririnig ka or something, i-bless mo talaga siya, walang problema po yun kung sarili mong bahay, But kung pupunta ka kung mag-bless ka para sa mga bagong simpleng ordinaryong laiko kang binyagan, pupunta ka sa isang bahay na magpapabless, sa po ng pari yun. So, in other words, limited lang. Yes, pwede. Kahit nga ikaw, pwede mo i-bless mo rin yung mga anak mo with authority, So, ang natin dyan, siyempre may limitado rin po, Hindi ka na pwede siguro mag-bless para di magbinyag. That's blessings, Hindi ka pwede mag-bless ng sarili mong bahay just for the blessings na kagaya ng blessings ng mga pare, yung bago kang But there is a limitation for that, kapatid, Ngayon, sana tinanong mo hanggang saan to the extent yung blessings. Kasi hindi po lahat pwede natin gawin, kapatid. Pero siguro hanggang sa bahay lang. Bro Angel? Yes, bro. Parang tayo. Kapatid, yung blessing sa ordained minister lang po yon sa mga pare. Ang sa deacon at sa pare. Dahil ang kanilang authority to bless and to teach. Ngayon, sa ibang mga cases, merong mga lay ministers na pinahintulutan na magbigay ng communion. Sa ibang bansa, meron kasing lalapit sa pare
na hindi mag-communion, kundi hingi lang ng blessing. So ano ang advice ng simbahan sakali kung ang nilapitan ay ang lay na nagbigay ng komunyon at may lumapit na hihingi ng blessing? Ang advice ng simbahan ay hindi magsagawa ng tinatawag na priestly gesture ang lay sa pag-blessing. Ang pwedeng gamitin ng lay umano ay magsabi siya, God bless you with the sign of the cross. Yon ang pwedeng gamitin ng lay. Bro Wendell, brother, ang sinasabi mo 1669. Wala ba tayong ano diyan, bro Jando? May nakalagay nga rito, pwedeng mag-bless siya pero di nakalagay kung ano. 1669. Wala ako, bro, wala ako. Pakibasa na lang, bro, kung nasa harap mo na ang ang 1669. Okay, basahin po natin, no? Si Catechism of the Catholic Church 1669. Okay, sabi rito, sacramentals derived from the baptismal priesthood. Every baptized person, sabi rito, is called to be a blessings and to bless. Ayan sinasabi ni brother kanina, pwede daw mag-bless. Hence, parang but hence, lay people may preside at certain blessings. Certain blessings, bro, no? Kailangan i-imay natin yung word. At certain blessings. So, hindi lahat, no? So, the more a blessings concern ecclesial and sacramental life, the more is its administered reserved only to the ordained ministry. Tama yung sabi ko, kapatid. So, malinaw po dito, sa CCC 1669, a certain blessings lang. Sa kagaya nga sabi ko, yung bahay mo, may holy water ka, i-bless mo lang siya, kahit yung mga anak mo, yung mga i-bless mo lang. O kaya, yung sarili mo, mag-sign of the cross ka bago ka umalis. That's considered lang that's only for the lay people, kapatid. Sabi rito, pagka ecclesial na at sacramental life na, the more is it's reserved lang daw sa mga ordained priests. So in other words, may limitation, kapatid. Yes, you can bless, but in a certain place lang, kapatid. Brother Angel? Yes, bro. Yung mga ordained, yung mga lay, 'di ba? Kadalasan nagiging tradisyon na yung mga anak ay magmamano sa lolo, sa papa, sa mama. Yun po'y form of blessing. Yes, another blessings. Sa Biblia, makita natin pinag-aawayan yung blessing, pinag-aagawan yun ng blessing. Kaya, kung magmano yung anak o apo, dapat umano na ideklarar mo ang blessing. Hindi lang ibigay ang kamay na walang declaration, dapat ideklarar talaga, God bless you. God bless you. Ganun lang, kapatid. So limit po. Hindi po lahat na pwedeng gawin natin. Yun po yung sagot ng CCC. Catechism 1669, basahin nyo po. May limitation lang po. Okay po, maraming salamat. Thank you po. Ito po yung yung pangalawa kong tanong tungkol po ito sa Hebrews 7. Tanong ko lang po, ano yung kautusan na binago dahil mahina? Anong kautusan po yun? Yung sa Hebrews 7, yung pagkapari ni yung Melchizedek, yung gano'n. Meron kasing doon nakasaad na binago yung kautusan dahil mahina. Ano po yung mga kautusan na yun? Okay, brother Angel, pakisagot. Ano mo kay yan? Kabisado ni Bro Junri yan. Yung theological context niya sa Old Testament. Bro Junri, nandiyan ka ba? Sige, Bro Junri. Yes, hello. Nasira mo itong ko. Yes, teka lang, ano naman nangyari sa ko? Nagkasira-sira kasi yung ko eh.
pinaproblema ko dito, yung ano ko, wifi ko dito, ano ba nangyari dito? Ba't kakaganito oh? Wait lang ha. Yan na lang muna. Ang mahina na ano, yung kay Moises bro. Yun ang pinapalitan doon kasi kung babasahin mo yun sa Hebrews 8, makibasa na lang bro dyan do, sa Hebrews 8, iumpisahan mo sa 8 din, or sa 7 yata, andun ang sagot. Ano yan bro? Ano yan bro? 8. Hebrews 8, iumpisahan mo na lang sa 6 siguro, nakalimutan ko yung pinaka ano niya, kung saan mag-umpisa. Hebreo 8:6. Oo, hanggang 11. Okay, basahin ko muna, wait lang. Sabi ganito, 8:6 ko magsimula, sabi ganito, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mga mas mainam na pangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos sa pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ko ng bagong tipang sa bayang Israel at sa bayang Huda. Patuloy pa bro. Tuloy pa. Okay. Oh, hanggang 11 yan, hanggang 11. Ginawa, hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pagkikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking mga magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y magkikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. So, sinamarize yan lahat ni San Pablo bro, no? Yung kakulangan kasi nila, yung hindi pagsunod ba sa tipan, ano ba yung tipan nila? Sundin dapat nila kung ano ang kalooban ng Diyos. So, maliban doon sa 10 commandments, kasi yung 10 commandments, hindi yun pinalitan kasi moral law tawag doon. Ibig sabihin ng moral law, galing talaga sa Diyos na utos yun. Ito talagang pinakainisan ko. So, ba't nagaganito to? Wait lang, ganyan na lang muna. Yan. Ay, hindi, ito na lang muna. So yung 10 commandments na natili yon, no? At yung ibang utos ng Diyos na pinahayag ng propeta, mababasa naman natin yan sa Mateo 22. Huwag na lang natin basahin, summarize ko na lang. Sa Mateo 22 38 to 40 ba yun? O, na sinabi ng Panginoong Jesucristo nagsabi na yung kanyang dalawang utos na mahalin ng Diyos at mahalin ang yung kapwa katulad ng pagmahal mo sa iyong sarili, binuo yun ng 10 utos at yung iba pang mga utos na pinahayag ng mga propeta. Pero yung pinalitan ng mga utos na sinabi, yung 613 na pinanday ni Moses, no, na ginawa ni Moises, kasama doon yung pagtutuli, pagkain sa hindi pagkain sa baboy, yung basta 613 laws yun ang sinabi na hindi na pinalitan ng Diyos, yung sa lumang tipan, no. Kaya ang nanatili yung 10 commandments at yung bago na yung tipan na yung sa ating Panginoong Jesucristo na this is my body, this is my blood. At ang silyo noon si Panginoong Jesucristo. Yun lang naman ang konteksto nun bro. Okay. Bali, ano po yun? Yun ba yung Levitical law? Ganun ba yun? Yes, yung Levitical law, yun ang inalis precisely. Pero yung moral law, nagpatuloy yun kasi moral law man yun, sa Diyos man yun galing. Ang utos na galing sa Diyos, hindi yan nagbabago. Yung kaloob niya, no, sa Santiago 1:17 yan mababasa na ang kaloob ng Diyos ay walang pagbabago yan. Ni anino ng pagbabago, wala.
So nanatili 'yon. Pero yung sinasabi mong Levitical law, no, yung 613 na laws na ginawa ni Moises para sa bayang Israel lang kasi 'yon, dahil napilitan si Moises na gawin 'yon dahil matigas ang kanilang ulo. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo na sa John 1 nakalimutan ko yung 20 yata yun, na sinabi ni Panginoon Jesucristo, hindi naman yan ang utos talaga pero ginawa ni Moises dahil sa katigasan ng ulo nyo, kaya pinahintulutan niya ni Moises. Yun ang isa sa mga inalis doon, yung ginawa na ni Moises, kasi sa sobra kasing tigas ng ulo ng mga Israelita, nilalabag nila lahat ng utos ng Diyos. Kaya gumawa si Moises ng batas nila, no, para kahit papaano may susundin ang mga Hudiyo. Pero nung dumating na ang Panginoong Jesucristo, yun nakasama na yun ay pinako sa cross, sabi ni San Pablo sa Colosas 2:13-14. So ang nanatili yung 10 Commandments na lang, tapos yung bagong tipan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Yung sa Old Testament wala na yun. Okay, maliwanag. Okay po, sige po. Yun lang, dalawa. Maraming salamat po sa Brad John Lee, at saka sa sa lahat po, Brad Wendell, Brad Jando, ni Brad Angel. Sa lahat po nandyan, hindi ko na isa-isahin. Maraming salamat. Good evening po. Okay, thank you sa iyo, brother Bien Bactol, and then move naman ako ngayon sa next naman na matatanong naman. Ann Marjorie Lopez, good evening. Good evening sa lahat. Okay, good evening, te. Ayan. Good evening po sa lahat at sa lahat ng nakikinig. Mayroon lang akong katanungan kasi nakita ko to sa may isang vlog ng Amerikano yata yun, pero parang Katolik po siya. Tapos doon sa vlog niya, na-share ko nga to kay Brother John Ray, pero parang busy yata si Brother John Ray. Sa vlog doon, yung sa may somewhere yata in Southern America o Latin America, na yung nagko-communion yung pare, di ba ibibigay yung host sa bibig o kaya sa kamay. Ang nangyari is binigay yung host sa pare, tapos ang tao nagkumuha sa host, tapos saka pa kinain niya sa bibig. Tapos may bata doon na gustong mag-receive ng communion, lumuhod siya sa pare, parang gusto niyang lumuhod talaga, tapos mag-receive ng host. Parang kumbaga inayawan ng pare, pinaalis siya, hindi binigyan. Kaya ang ginawa sa bata, doon na lang siya sa layman, parang minister siya nag-ano. Tapos mayroon din siyang doon sa vlog niya, mayroon din siyang parang statement na yata daw ni Father Amort, yung nabuhay pa siya. Mayroon daw, natutuwa daw yung mga demonyo na magre-receive daw tayo ng Holy Communion through hands. Tapos, kasi yung through hands daw na communion daw ay kagustuhan lang daw yun ng mga cardinals, hindi daw ng Santo Papa. I hope yun, makita ni Brother John para makita na yung... Anong pangalan mo, sister? Ann Marjorie Lopez po, Brad. Marjorie, wala yata akong na-receive na message sa iyo. I-send ko lang uli kasi parang na-alarma ako. Kasi kanina nag-check ako ng mga message. Ano pangalan mo? Ann Marjorie Lopez. Ann Marjorie? Oo. Ann Marjorie. Double N-E? Double N-E? Double N-A-double-N ra. A-double-N lang. Ann Marjorie. Tingnan ko nga, wala eh. Saan mo, sa kaabag sa simbahan? Oh. Ay, yun lang kasi sa kaabag sa simbahan kasi na hindi ako masyadong binubuksan ng message niyan. Doon sa isa kong account sa Yesumar, doon ako usually nagbubukas ng message. Kasi tinatamad ako maglipat-lipat ng minsan ko lang binubuksan yung kaabag ko sa simbahan. Sorry. Mga siguro sa isang linggo, 2 beses ko lang yan binubuksan. Pero pero regarding sa tanong mo, sister, kung tinanong mo ako doon, sagutin na lang kita.
No, una, yung sinabi na natutuwa ang Satanas dahil kapag nagre-receive tayo ng communion, questionable yan kasi siya ba mismo, sinabihan ba siya ng Satanas na natutuwa siya pag nire-receive yan sa kamay? May Satanas ba nagsabi sa kanya? No? Yun ang una. Question Yung yata si Father Mort doon. Brad John Ray? Yes, Bro Wendell. Yun ang kinuha nila galing sa testimony ng possess kay Father Gabriel Amort. No, na sinabi ng possess na matutuwa siya, sabi ng demonyo, pag magkomunyon sa pamamagitan ng kamay. O kaya, i-apply nila lahat na magkomunyon sa pamamagitan ng kamay, abay natutuwa ang demonyo. O natingnan natin ang konteksto diyan. Kung tingnan natin noong 1960, sa pamamagitan ni Pope Paul VI, merong inilabas na tinatawag na Sacred Congregation for the Divine Worship, nagpalabas ng instruction na Memorial Domini noong 1969. Sabi dito sa Santo Papa na receiving communion on tongue was to remain force. So nanatili na yung pagkomunyon sa tongue, tingnan natin sa Roma, sa Vatican, yun talaga ang makita natin. Sa bibig talaga, tanggapin. Pero ang tanong, mali ba kung sa pamamagitan ng kamay? Hindi. Dahil matapos niya itong inilabas sa Sacred Congregation for the Divine Worship, ang Memoriale Domini 1969 ni Pope Paul VI, merong guidelines din na inilabas ang pamagat Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum number 92. Anong nakasulat? Ito. Although each of the faithful has the right to receive Holy Communion on the tongue. Yun ang nakasabi. At his choice. If any communicant should wish to receive the sacrament in the hand, in the areas where the Bishops' Conference, with the recognition of the Apostolic See, has given permission, the sacred host is to be administered to him or her. So, ibig sabihin, dito ba sa Pilipinas, pinahintulutan ba ng CBCP na makatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay? Pinahintulutan. Wala naman lakad yan, nandiyan. Oo, pinahintulutan yan, kapatid. No? Pero may ibang mga lugar na talagang sa bibig tanggapin na hindi pinahintulutan. So may exemption yan. So kung ang nagkomunyon, ginamit niya ang kamay, ngunit sa naturang lugar, walang pahintulot sa kanilang hindi saklaw sa inilabas na Redemptionin Sacramentum number 92, yun ang sinasabing natutuwa ang demonyo dahil disobedience siya sa inilabas na guidelines. At saka tandaan din natin, sister, no, na ang ano na yan noon pa yang First Vatican Council. Nasa Second Vatican Council na tayo ngayon. So sa Vatican Council, meron pong isang rito na kung saan po ang rito na iyon ay through hands, no? Yun nga tinatawag na Novus Ordo, no? At nag-umpisa na namang ano ba tong ano ko ganyan na lang. So Novus Ordo ang tinatanggap natin ngayon na celebration na misa, no? At doon sa Novus Ordo,
through hands. At ginayahan natin yan ng ating Panginoong Jesucristo, ang una nagsagawa ng misa. No, hindi yan galing sa mga kardinalis lang. Ang Panginoong Jesucristo nung nagmisa siya, pinapatanggap niya. Pagkibasa nga bro Jando sa Mateo 26:26 hanggang 28 bro Jando. Okay, Mateo 26:26 hanggang 28. Sa ano bro, sa Lucas 22:19-20. Lucas 22 19-20. 19 hanggang 20. Oo. Ito naman ang sabi naman sa naturang talata. Yan. Dumampot din siya ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagati-hati yon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Sa Matthew 26:26-28 bro. Okay, Matthew 26:26 to 28 hanggang 28. Oo. Ito naman ang sabi naman. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po bang sumagot? Ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagati-hati niya yon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Stop mo na dyan bro Jando. Balik mo doon sa 26 bro. Yan. Kung makita mo dyan ate no, sabi na Panginoong Jesucristo, kunin ninyo ito at kanin. Pag sinabing kunin, pinapaabot ba yan sa kamay sister? Hindi. Pinapaabot yan. Hindi niya sinabing nga at isusubo ko sa inyo. No? Sabi niya, kunin ninyo ito at kanin. So, kanino nang galing yung gawain ng mga kaparian ngayon na pinapakuha yung tinapay sa kamay? Di ba sa Panginoong Jesucristo? So hindi yan galing sa demonyo, galing yun sa Panginoong Jesucristo. Noong Vaticano I kasi, sobrang stricto kasi ang church pagdating sa mga bagay na yan. Dahil ayon nga dun sa turo sa amin, no, si Sir Jan Jun, na ang theology ng Vaticano I napaka like kay Moises na panahon, no, sa panahon ni Moises hindi pwede humawak ang sino man kahit doon sa doon sa Ark of the Covenant, bawal ang humawak doon dahil ang Diyos ay sobrang banal. At lahat ng humawak doon na hindi pari mamamatay. Ang isa nga diyan na sampulan si Uza. No, si Uza namatay, anak yata ni anak ng pari. Tapos hindi pa niya sinadyang hawakan yung Ark of the Covenant. Natumba lang yung pinaglagyan ng Ark of the Covenant, natumba yung karo. So, siyempre, pinotektahan niya yung Ark of the Covenant para hindi malaglag. Hindi niya sinadya na mahawakan yung Ark of the Covenant, namatay siya. So, yan ang theology ng First Vatican. Ganon pinapahalagahan ng simbahan yung sacramentals or yung sakramento. No, dahil si Jesus yun eh. Kaya hindi pinapatanggap sa kamay sa lahat ng mga minyon. Pero sa Vatican Council, nagbago kasi ang theology ng simbahan, no? Kasi ang theology ng First Vatican Council hindi pa tao ang Kristo. Sa Second Vatican Council, naging tao na ang Diyos, ang second divine person. Kaya nga sabi ni San Juan, ang aming ipinapangaral sa inyo, siya ang buhay na walang hanggan, na dati hindi nakikita, ngayon ay nakita na, nahawakan, nahipo na namin. So, pinagpapahipo na ang Diyos na dating hindi pinagpapahipo. Yung dating hindi nakikita na Diyos dahil pag nakita mo siya, mamamatay ka. Nakita na siya sa New Testament. So, nagbago rin ang theology ng simbahan dyan. Nag-ano na sila ng Second Vatican Council, pinaunawa na ng simbahan na ang Diyos na ang pumarito. So open na ang Diyos para sa lahat. All embrace na siya. Pwede na siyang tanggapin sa kamay, pwede na siyang tanggapin sa bibig, as long as worthy ka na tumanggap sa Kanya.
So, yan ang turo po ng simbahan. Malalim po kasi ang theology ng simbahan. Pag wala po tayong background, resulta po talaga niyan wrong interpretation. Kaya pag nagsabi sila na galing yan sa demonyo, abay, yung ginawa natin Panginoong Kristo pala, tuwang-tuwang demonyo nun. Sabi niya, kunin niyo ito at kanin. So hindi yun ang turo ng simbahan. Kung talagang mag-aaral tayo sa theology, malalaman niyo kung gaano kalalim ang katuruan ng simbahan at mayroon niyang connection sa Old Testament kung bakit sa First Vatican hindi pinatanggap sa kamay. Dahil tiningnan ng church yan yung unang panahon na ang Ark of the Covenant kung saan doon nakapalagay ang Word of God ay hindi pwedeng i-touch ng hindi pare. Pero sa New Testament kasi yung Word of God naging tao na, nahipo na siya, nagpakita na. So pwede na siyang tanggapin sa kamay as long as you are worthy to receive Christ. So yun po ang theology natin, no? At sige Bro Angel, dagdagan mo Bro Angel. Actually, mayroon po tayong dyan talaga. Mayroon siyang talagang batas ng Vatican dyan. General Instructions of the Roman Missals. Bro Jando, may sinend ako sa iyo ngayon para may batayan tayo sa lahat ng mga manonood. Yan po yung Vatican. General Instructions of the Roman Missals 160 po. Yan po yung nakalagay dyan kung how can you receive the Holy Eucharist po. Okay, buksan ko muna Brother Angel ha dahil hindi ko naman alam na may sinend ka sa akin. So, buksan ko na lang muna para maano natin. Ganda yan kasi marami nagtatanong dyan eh. So, at least may batayan tayo sa punto por punto. Yan, letra for letra talaga galing sa Vatican. Okay, so type ko na lang yung Angel. So, try ko lang ha. Dahil, hindi ko alam na nag-send ka kaya eto nga masyadong ma-loading ditong hintayin ko muna. Matagal to. Nako. Paliwanag muna Brother Angel, paliwanag muna habang ako nag-ano pa. Atin sa kanila. Yun nga, General Instructions of the Roman Missals 160. Ilista mo sister, pwede mong i-search ngayon. How to receive the communion. You can receive the communion inside your tongue or on hand po, no? Pero tapos at the same time yung sinabi yung kinuha nung yung sinasabi mo like ko po kanina, kinuha niya sa pare, sinubo niya, tama? Kinuha din sa kamay ng from pare sa kamay ng pare, parang kinuha din sa tao, ang ganon. Bawal po 'yon. Commuting po bawal po. Bawal na bawal ang hawak ka at ibibigay mo sa tao kung laiko ka lang. Only the ordinary. Parang ganun. Bawal po yun. Nawa niya. Kaya nga. Diyan po, 160 rin. General Instructions of the Roman Missals na only ordained priest po ang pwede magkumuha and then magsubo sa tao. At ngayon nga, binigyan na pagkakataon yung mga lay minister. Pero yung laiko ka lang, kukuha ka, self-commuting po yun, bawal po na simbahan yun. But yung sinasabi mo kanina, galing kay sa, yun nga ang inaano ko Bro Wendell, paano ba yun? Yung sa exorcist priest na nagsabing, pag nasa General Instructions of the Roman Missal ng Vatican yan na bagong instruction natin na pwedeng mag-receive sa hand. So, paano yung curious lang ako, so paano po yung sinasabi dun sa yung exorcist priest na sinasabi nyo na sabi ng demonyo, sa demonyo yung sa hand, ano po yung masasabi nun kontra dun sa instructions of the Roman Missal natin ng simbahan? Yes, yun ang sinabi ko na ang deklarasyon kasi sa Sacred Congregation for the Divine Worship na inilabas ni Pope Paul VI noong tinatawag na Instruction Memorial Domini 1969. Kaya nga sa Vatican makita na ninyo sa komunyon sa bibig talaga, di ba? Makita ninyo. At naalala niyo yung misa na mga Filipinong pare nagkomunyon, may nagbigay sa kamay, may lumapit talaga sa kanila at nag-instruction na kailangan doon sa bibig. Bakit? Dahil sa Sacred Congregation for the Divine Worship na instruction
Memoriale Domini, ito ang pahayag na the traditional way of receiving communion on the tongue was to remain in force. So, yun, kaya yun ang ipinatupad sa Vatican at sa ibang mga local churches. However, dito na papasok ang general instruction sa Redemptionis Sacramentum number 92 na guidelines na pinapayagan yung sa kamay, provided na ito ay pinapayagan sa Bishops' Conference na may pahintulot din sa Apostolic See sa Vatican. So may mga ibang mga tinatawag na country na pinapayagan diyan. Ito ang mabasa natin sa Redemptionis Sacramentum number 92. Ulitin ko. Although each of the faithful has the right to receive Holy Communion on the tongue at his choice, if any communicant should wish to receive the sacrament in the hand in the areas where the Bishops' Conference, with the recognition of the Apostolic See, has given permission, the sacred host is to be administered on him or her. However, special care should be taken to ensure that the host is consumed by the communicant in the presence of the minister. So kung tanggapin niya, kailan yan, saan ipahintulot? Batay sa tinatawag na Redemptionis Sacramentum number 92, sa areas where the Bishops' Conference, with the recognition of the Apostolic See, has given permission. Pero kung tanggapin niya, dapat i-consume o mano ng communicant in the presence of the minister, so that no one goes away carrying the Eucharist species in his hand. Yun po, bro, Angel. Paano po, hindi, yung sinasabi ko, ano yung masasabi nyo doon sa sinabi ng evil daw, na pagsaanihan evil daw? O yun ang sinabi ko, na kung sa naturang lugar, hindi applicable itong tinatawag na Redemptionis Sacramentum. Bakit? Saan lang ito applicable? Applicable ito sa area where the Bishops' Conference, with the recognition of the Apostolic See, has given permission. Dahil may mga area din na batay ang sinusunod nila sa Sacred Congregation of the Divine Worship na inilabas ni Pope Paul VI, 1960, na sabi dito, the traditional way of receiving communion on the tongue was to remain in force. So kung nasa area ka diyan na ang pinatubad, the receiving communion on tongue was to remain in force, at pagkatapos tatanggapin mo sa pamamagitan ng kamay na hindi naman yan ang ipinahintulot, so disobedience ka. Pero yung general instructions of the Roman Missals, bro, 160. Ibig sabihin ba, limited lang yon sa mga archdiocese na mga bishop na nagpapahintulot? So merong hindi nagpapahintulot, merong hindi nagpapahintulot. So paano yung general instructions of the Roman Missals 160 galing sa Vatican? Limit, ano ba yon? Depende ba yon, bro Wendell? Hindi lahat ng bansa pwede? Parang ganon? Yes, kapatid. Kaya nga makita natin sa Redemptionis Sacramentum number 92 ang detalye tungkol dyan.
kung mapansin ninyo sa Vatican, tingnan nyo sa Vatican pag mag-communion, wala kayong makita na tinanggap, kundi tinanggap sa pamamagitan ng kamay, kundi sa bibig talaga. At saka, ang sabi ni Pope Benedict na ang misa may dalawang porma. Ang isa, Novus Ordo, yun yung pwede sa kamay, at ang isa naman, Tridentine Latin Mass, yun yung hindi pwede ang kamay. So, hindi siya contradiction. Yun nga sabi ni Bro Wendell eh. At Brad John Ray, kahit sa Novus Ordo, kung mapansin ninyo ang misa ni Father Darwin, pag magpakomunyon, hindi kamay ang ginawa ni Father Darwin sa Novus Ordo, sa bibig talaga. So, depende yan. So, wala siyang contradiction pa rin, no? Kasi, dalawa nga ang purma eh. So, hindi siya contradiction. Ang hindi ko, doon, yung sinabi na ang pag-receive sa kamay ay sa demonyo. Yun ang para sa akin, tinututulan ko talaga. Di porket sinabi ng demonyo, maniwala ka na. Ang demonyo kasi, father of lies eh. So, hindi natin paniwalaan yun kasi si Panginoong Jesucristo nagpa-receive siya kamay eh. Yes, early Christians din, mapansin natin, kahit sa kasaysayan, both ang ginagamit, kamay at sa bibig. Yes, si Saint Cyril, sa Catechism ni Saint Cyril, ang pagpa-receive ni Saint Cyril, sabi nga niya overhanded ang ang left ang mag-receive, tapos ang right hand ang kukuha. Na yan sa Catechism ni Saint Cyril. Sa tradition, natin yan, mababasa natin yan. So, hindi rin talaga hindi ako maniniwala doon na natutuwa ang demonyo kapag naka-receive. Lang yun, pangliling lang yung ng demonyo para magkaroon ng confusion ngayon, magamit niya yung words niya na yun sa division. Pero Bro John Ray, pwede rin na dahil si Father Amort kasi ay nasa Vatican, nasa lugar kung saan ang ipinahintulot yung nasa Congregation of Divine Worship issued na Memorare Dominic. So sa mga lugar na yon ang instruction at magdisabi ka. Yes, I mean Duwenil ba yun bang yung statement ba nung nagsabi, di ba may nagsabi ka ganina na ano daw ang masasabi natin doon sa nagsabi na lahat na nila Brad John Ray, no? Yun, deceiving na yan. Deceiving na yan kasi ang unang-una kasi yung tinitingnan ko biblically si Panginoong Jesucristo, kamay niya pinapakuha eh. Alam nga naman nagkamali ang Panginoong Jesucristo, imposible yun. So, yung pahayag na yun batay sa konteksto sa naturang lugar. Correct. Yun doon ako parang para sa akin yun panliling lang yun para para magkagulo-gulo ang aral ng simbahan kasi kasi yan eh. Wala yang pagkakaiba sa Novus Ordo sa demonyo. Oh, yun nga, yun. Okay na ba yan? Mama no? Yes po. Ann Marjorie? Yes po. Meron pa akong isang katanungan. Kasi tanong to ng mama ko, sabi niya, di ba si Jesus Christ is, di ba Diyos siya? Tapos mayroon daw statement doon sa Bible na, alam lahat ng Diyos, kahit ilang piraso ng buhok ng tao, alam niya kung ilang piraso. Bakit daw nagtanong si Jesus Christ noong nahawakan niya yung laylayan ng kanyang damit, yung babaeng nagdurugo? Bakit daw nagtanong kung sino? Ba't hindi daw niya alam? Di ba Diyos naman siya? Yun, magandang tanong yun. No? Para lang yung sa Diyos Ama, Hoy Adan, nasa na kayo? Parang ganun lang yun, no? Bigyan natin kay Brother Angel ng pagsagot. Brother Angel? Yes, during that time, no, well, maaring pwede na, depende sa tingnan natin sa commentary of the Bible, bakit nga naman hindi niya alam. Even yung bakit hindi niya alam, pati yung pagparito niya, yung paghukom, di ba sabi niya,
ama lang, kung titingnan natin ang darating ang ating Panginoong Jesucristo, no? So mas malamang dito ang ano natin, depende, ayoko mag-ano kasi kailangan makita natin sa Commentary Bible. Bro Junry, mayroon ka bang ano dyan na commentary para mas wag tayo magkamali dito? Ba't hindi niya alam dati? Well, ang aral ng simbahan kasi, sister, dalawa kasi ang kalikasan ng Panginoong Jesucristo. No? Siya ay full human, fully God. So sa kanyang pagka-Diyos, alam niyang lahat. Kaya nga sabi ni St. Peter sa kanya sa John 21:17, sabi ni St. Peter, kibasa nga ba dyan do, yung John 21:17 ba dyan do? Ayun, John 21:17. Okay, ating basahin ang sinasabi sa John 21:17. Ito yung sinasabi ng naturang talata, no? Ganito. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Diba sabi ni San Pedro, alam mo ang lahat ng bagay. So, yan ay referado sa kanyang pagka-Diyos. So, doon naman sa nung hinipo ang kanyang damit, ang kanyang laylayan, tapos di niya alam na sinong humipo. Nagtanong siya, sino ang humipo sa akin? Siyempre, bilang tao, limitado ang kanyang kaalaman. No, limitado. At sa theology kasi, 3 ang knowledge ng ating Panginoong Jesucristo. Terrestrial knowledge, infused knowledge, at experiential knowledge. So terrestrial knowledge, meron siyang kaalaman patungkol sa kalangitan, no? At infused knowledge naman, ibig sabihin ng infused knowledge, nasa kanya na yung kabuong kaalaman, yung sinabi ni San Pedro na alam niya ang lahat ng bagay. Infused knowledge yun. At experiential knowledge naman, yung nagde-develop ang kanyang knowledge, no? Mayroong nagde-develop ang kanyang knowledge as man. Pakibasa sa Luke 2:52, bro Jando. Bro? Ayan pala, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalo naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So lumalawak ang kanyang karunungan, experiential knowledge ang tawag dyan sa theology. So therefore, hindi natin pagtakhan kung may mga punto na si Panginoong Jesucristo nagtatanong dahil mayroon siyang knowledge na kulang sa kanyang pagkatao kasi katulad lang din natin ng kanyang pag-iisip. May mga bagay na hindi alam. Kaya nga sabi 'di ba doon sa nung pinahayag niya kung paano siya babalik, kahit ang anak ng tao ay hindi alam kung ano ang oras ng kanyang pagbabalik, kundi ang ama lang. So umiiral doon ang kanyang pagkatao. So huwag nating i-interpret na hindi na siya Diyos kasi yun ang ginagamit ng iba kasi na hindi siya Diyos kasi kung Diyos pa siya, dapat alam niya ang kanyang pagbalik. Dapat alam niya kung sino yung humipo sa kanya. Kasi Diyos siya Ang Diyos alam naman ng lahat hindi naman yun kontra sa kanyang pagkatao kasi dalawang ang kanyang kalikasan. Meron siyang kalikasang tao, meron siyang kalikasang pagka-Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, alam niya ang lahat. Yun lang sabi ni San Pedro. Pero sa kanyang pagkatao, siyempre limitado siya dun. At meron siyang tinatawag na experiential knowledge. Again, sa theology, ang knowledge ng ating Panginoong Jesucristo, 3. Terrestrial knowledge, infused knowledge, at yung experiential knowledge, sister. Mama, okay na ba yun? Okay po. Last na lang po na tanong. Tanong kasi ito ng mama ko. Di ba sabi ng Diyos bawal magsalita ng pangit sa kapwa. Yes. Pero bakit daw ang Diyos daw ay nagsasabi ng buang ka, parang ganun? Ha? Sinabi niya yun? Saan talata po? Parang mayroong statement daw sa Bible na nagbigay ng hindi maganda ng salita ang Panginoon, parang gano'n. Bakit daw sabi
Sabi ng mama ko, nagsasabi ang Panginoon na ay wag tayong magsalita ng di maganda. Bakit daw ang Diyos nagsasabi, buang maneka, parang ano ba? Wala. Parang mayroong ganun. Anong talata yung Brother Jun? Sabi niya, ano, na huwag mong tawagin na ulol ka. Sa 5:22 yun, hindi yun sinabi ng Panginoong Jesucristo na ulol yung taong. Sabi niya, ang sino mang magsabi na ulol ang tao, maiimpyerno. Gaya niya Sa Mateo 5:22, Bro Jando. Mateo 5:22. gaya sinabi niya unmasking less kanina sa sa comment section, kaya binan ko sa page kasi sabi niya ba naman yan nasa comment section, mga ulol. Ito, sabi dito is ganito. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Sabi niya, yung magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka. Wala siya sinabihan na ulol ka. Ang point dyan, sister, ang Panginoong Jesucristo nagbabala sa sino man. Na sino mang magsabi sa kaniyang kapatid na ulol ka, mapapanganib, mapupuntang impyerno. Hindi mismo ang Panginoong Jesucristo nagsabi sa mga Hudyo na mga ulol kayo or ulol sino yung sinabihan. Hindi po. Yan ay babala na wag dapat magsabi ng ganyan kasi nakaka-impyerno yan. Iyon. Okay. Sige po. Okay na yan. So, doon po sa mga sa mga naka-raise hand na si Alan Mendola, Bernadette Agbalog at Mansowarin is abstensya na po, alas 10 na po, hanggang alas 10 lang po yung ating programa. So, bukas ng alas 8 balik po kayo at maaga po kayo mag-raise hand. Yung ating Zoom link po ay nakapost po yan sa 2 Facebook. Una, tatlo. Una, sa punto por punto faith and morals. Before ang live, during the online rosary, nakapost na po yung Zoom link. Search, save nyo na lang po, take note nyo na lang po. Punto por punto faith and morals. During the online rosary, nakapost na ang Zoom link. Tingnan nyo na lang, yung nakalagay doong punto por punto is inviting you. Tapos may see more, click nyo yung see more at lalabas na doon yung Zoom link. Sa mga nanonood ngayon na di alam kung saan kukuha ng Zoom link. Pangalawa, sa Facebook page ko na Jando Alabado, nakapost din doon ang Zoom link. Pangatlo, doon sa aking public Facebook na John D. Alabado, pinopost ko rin doon ng Zoom link. So may 3 Facebook na account na pwede niyong pagpilian kung saan kayo kukuha ng Zoom link. Doon nyo kunin ang Zoom link. Una, punto por punto faith and morals. Pangalawa, sa Jando Alabado. And pangatlo, sa John D. Alabado. Yang 3 na yan pinaglalagyan namin. Naglagay na rin ako dahil yung isa kasi kahit nakapost sa punto por punto, tinatanong pa rin kung nasaan ang Zoom link. Hindi kami maglalagay ng Zoom link sa description dahil yung mga foreigner na mga manyakis, ang tawag namin doon alien. Pag nakita nila sa description ng Zoom link, mapasok sila at kahit na napakalaki na nakalagay dyan sa screen nating Bible study, nagpapalabas ng mga pornographic video. Yan na, ulitin ko ha. Ang Zoom link ay matatagpuan sa 3 Facebook accounts. Una, sa punto por punto faith and morals. Yan ang pinakamaagang mag-post. Pangalawa, Jando Alabado. And pangatlo, sa John D. Alabado. Diyan ako maglalagay ng Zoom link. Okay. Doon sa mga protestante naman na nanonood sa ating programa, please, wag lang kayong hanggang comment section. Sa mga walang Zoom na mga sulpot,
Tawagan nyo lang yung yung public Facebook ko. Just add me. Friend request kayo doon. And then, pag in-accept ko na kayo, you can call me during live program para ma-ready ko kayo. At pag naipasok ko na kayo, please mute habang hindi ko kayo tinatawag para hindi mag-mix yung background nyo tsaka yung sumasagot dito. Then, ano pa? Huwag kayong mag-play ng music during kayo ay nakapasok sa ating programa. Ano? Dahil lago tayo lahat dyan. And then, ano pa? Sa mga nag-add sa akin sa yung public Facebook ko na John D. Alabado, huwag kayong mag-send sa akin about negosyo. Gaya ng about networking o kahit na anong may kinalaman sa sa networking o negosyo. Pag nakatanggap ako ng message, automatic block kayo. Wala nang tanungan, wala nang paliwanagan, automatic block kayo. No? Ang aking public Facebook na John D. Alabado is intended lang yan sa mga gustong magsaliksik sa Biblia, Katoliko man o Protestante, pero sa mga negosyo, automatic block kayo. Automatic. Pati foreigner na iba naman ang lingwahe, automatic block na naman. Dahil paano kayo mag-a-add sa akin, hindi naman tayo magkapareho ng lingwahe. No? Sa lahat ng mga nandyan, bukas ulit, alas 8 ng gabi, pasok na po kayo. Sa mga hindi po naabutan ng tanungan portion, dahil time na po, please bukas mag-raise na kayo, alas 8 pa lang, para maihilera ko na kung sino ang unang tatawagin ko. Siyempre, ang unang tatawagin ko doon, halimbawa, yung nakapagtanong na ngayon, nag-raise uli. Tapos, nag-raise naman yung hindi nakapagtanong. Ang unahin ko muna yung hindi nakapagtanong. Bakit? Nakapagtanong na kahapon yung ito No? Kaya, yung hindi pa nakapagtanong siya, ang unahin ko. Pero kung hindi siya nag-raisean yung nakapagtanong na kahapon, siya lang naka-raisean, hindi siya yung tatawagin ko. Okay? Yan ang mangyayari. Tayo na lang po ang mag-adjust dahil po kasi nakahilera. Sa mga sulpot, wag lang kayo hanggang comment lang. Pumasok kahit makipagsubukan. Hindi yung sa comment section kayo nagkikipagdebate. Hanggang comment lang kayo? Kakaya naman. Feeling nyo, ang galing-galing nyo at kami yung nasa mali, pero hanggang comment lang yung level nyo. Ang pangit naman sa ganun. Okay, so atin ang ibigay sa ating mga kasamahan para sa mga pasasalamat. Ating unahin muna, Brother Junre. Brother Junre, meron kang gusto pasalamatan? Yes, Brojando, bago ang pasalamat bro, humingi ako ng dispensa sa mga kaabag na nawala po ako sa ere kasi may problema po yung internet ko at sinubukan ko pong bumalik 3 times, hindi talaga na ako makabalik. At nag-speed test ako, hindi talaga umaabot ng ng 100. Sobrang bagal tapos may problema talagang internet kaya papasensya po pasuri mayroon namang maraming channel Saka bukas din baka di rin ako maka-live bukas so may gagawin mag-prepare ako bukas para sa Biyernes. Hindi pa ako nakagawa ng topic ako kasi sa Biyernes kaya sobrang busy ko, grabe sobrang busy. At yun so pasalamat una-una syempre sa ating Panginoong Diyos. Thank you. Then sa mga kapuntos na walang tigil sa pagsubaybay sa punto por punto at sa mga subscribers po namin. Maraming salamat po naway paabutin nyo na kami ng 100K. Okay. Joke lang. Hindi darating din tayo dyan pagdating ng panahon, pero ng panahon pa siguro mga after 5 years. Pero sana po wag po kayong uminto sa pag-subscribe, pag-like, pag-share sa mga video po na ina-upload namin. At tawag pa dito? Patuloy po niyong suportahan ng mga CFD at ipanalangin niyo po kami. Isali niyo po kami sa rosary niyo. Ako po, palagi ko pong isinasali sa rosary time ko ang CFD Cebu at ang iba pang mga kapatiran natin na medyo tumataliwas. Kaya pakisali po kami na magkaisa dahil
the more po na nagkakaisa, the more po stronger ang atin pong paniniwala at pananampalataya. So, God bless po sa ating lahat. God bless all. Okay, so tunod na kay Brother Angel naman. Kanya po salamat, Brother Angel. Yes, so siyempre unang-una salamat po sa Diyos, no? Sa kanya lahat ng kapurihan at pasasalamat, karangalan, no? So kalwalhatian. So punto por punto is a gift from God. Sabi nga sa inyo, no? Nag-iisang channel na sa buong mundo na talagang live kang pwede magtanong at kahit ano, no? Ang kagandahan dito, libre pong magtanong ng lalo na pagdating sa exorcism, no? Theology, catechism. Alam niyo po, pagka talaga nag-seminar kayo or mag-aral kayo ng theology, napakamahal yan, no? Gagastos kayo ng mahal. Lalo gumagastos sa mga kaparian natin, pumupunta pa sa Roma. Pero napupunta sa atin libre, no? So talagang gift po ito, no? Halos lahat ng mga turo na simbahan. Kaya sabi ko, nag-iisa to ngayon na pwedeng magtanong. Hindi ko lang alam kung mayroon pang ganito na kompleto siya hanggang doon sa exorcism, no? Angelology and demonology. Biro mo, no? Mga exorcist priest at deliverance minister nandyan, handang pong sumagot sa mga katanungan at hanggang sa pamilya mo, problema mo, kahit ano po. You can ask question live po. Nag-iisa pong channel to. So don't forget to share this sa lahat ng mga kakilala nyo. Dahil talagang 1 in a million po itong channel natin at napakaganda at napakarami nyo matututunan sa aral ng simbahan at ng Biblia. So paalala po, no, doon sa ebanghelyo natin kanina, ang sabi natin pa ng Jesucristo, ano sabi niya? Magkipagkasundo. So bawal talagang may kaaway kay Jesus. Napakabait ni God. Ayaw niya na nag-away-away tayo. Gusto niya kapayapaan, magkasundo, no? At yun nga. So to God be the glory. Salamat po. Good night, everyone. God bless us all po. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you rin sa iyo, Brother Angel. At si Ate Edna, nakaraysa na Ate Edna. May gusto kang sabihin na Ate Edna? Ate Edna! Hello, Brother Jando. Si 721 Catholics. Sandali lang. Sabihin po si Brother Aljan, hindi siya makapag-live. Yun ay dahil sa yung internet niya doon, di na yata gumagana o may sira sa kanyang computer. So, dalawa lang reason ba't di makapag si Brother Aljan Bagatnan. At thank you rin po doon sa 721 family. And then sa PESMA Plus, no, paki-subscribe din mo yung kanilang channel. Yung kay Brother Aljan Bagatnan, paki-subscribe din po sa kanya yung Mr. 721 Catholic, Brother Tata, sa Siwalat ng Katotohanan, pag-subscribe din po nyo yun. Kay Brother Dens, Curious Catholic, kay Brother Romel Palma, yung kanyang katotohanan ating pag-usapan, no? So, pag-subscribe din po yung kanilang mga YouTube channel. So, si Brother Wendell, baka may gustong pasalamatan, Brother Wendell? Just in case lang. Brown out sa kanila daw. Brown out sa kanila. Okay, no? So, doon naman sa mga, sa mga gustong makinig ng punto por punto 24/7 na, madaling araw, gusto makinig pero, gusto nila audio lang, walang video, audio lang. Pwede po, mag-download lang po kayo doon sa, sa cellphone nyo ng Zeno FM app at i-search nyo po doon yung punto por punto online radio at yan ay umaandar po 24/7. Maliban na lang pag ako'y nag-live, naririnig din dyan yung live natin, Pero kung wala, hindi na naka-andar, umaandar pa rin yan sa mga recorded natin na naka-upload. Meron din ganyan ng Factbusters PH.